Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Lalo na kung mangyayari ang labanan sa mismo nilang teritoryo. Mas magiging pabor sa lahi ng mga barbarian ito. Dahil alam nila at kabisado nila ang kanilang lugar. Maaari nila itong gamitin advantage sa ating lahing elf, at baka kapag nangyari iyon mas lalong mapahamak pa ang buo nating lahing elf. Kaya Ken, sigurado ka na ba sa iyong naisip na tayo ay sasalakay sa mismong lugar ng mga barbarian? Alam ko na alam nyo din na ito ay masyadong mapanganib sa ating lahat. Kaya Ken, baka pwedeng mag-isip ka na muna ng ilang beses bago ka magdesisyon na tulad ng napagdesisyunan mo na sumalakay sa lugar ng barbarian. Paumanhin sa iyo Ken, subalit sa ngayon ay para bang hindi tama ang basta-basta mong naging desisyon. Alam mo naman na lagi akong nakasuporta sa iyong mga ninanais. Subalit ngayon kung tungkol na ito sa buo nating lahing elf, ay kailangan ko din minsan na hindi sumang-ayon sa iyo. Maaari pa akong sumang-ayon sa nais mong paglusob sa lugar ng mga barbarian. Kung walang madadami na ibang mga elf. Subalit ang buhay ng buong lahing elf ay nakasalalay sa magiging desisyon mo Ken. Kaya mag-isip ka muna, Ken, ng ilang beses. At isipin mo din ang mga pwedeng mangyari sa ating lahat kapag ginawa natin na sumalakay sa lahi ng barbarian na ngayon ay nakakaranas pa tayo ng mga hindi magandang pangyayari. Sabi ni Mata. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, Lin, aking anak, wala pa kaming matibay na pwedeng naging dahilan ng mga barbarian para tayo ay kanilang salakahin. Ngunit, may iilang kami mga naisip na dahilan kung bakit nila ito nagawa sa atin. Sasabihin ko sa iyo ang malapit-lapit na pwedeng naging dahilan kung bakit nagalit ang lahi ng barbarian sa ating lahing elf. Lin, simula nang nawala ka anak ko, wala na akong ginawa at ang buong kasundaluhan kundi ang hanapin ka. Ang aking mga general ay aking inatasan kasama ang kanilang mga kasundaluhan. Natumungo sa iba't ibang lugar na kahit hindi na natin nasasakupan ay sila ay aking pinatungo upang mahanap ka. Tulad ni General Oliver siya at ang kanyang mga kasundaluhan sa kanyang hanay. Ay isa sa mga inatasan ko na hanapin ka at sila ay aking tinalaga sa lugar kung nasaan makikita ang sagradong harang. Na ginawa ng mga sinaunang elf para sa lahi ng mga Rakshia. At dahil sa tinalaga ko ang mga general at ang mga kasundaluhan nila sa iba't ibang lugar na mayroon sa mundo na ito. Baka may isa sa mga general kasama ang kanyang mga kasundaluhan na hindi sadyang nakapasok sa nasasakupan ng mga barbarian. At baka dahil sa nangyari na iyon ay nagkaroon ng hindi magandang pangyayari at iyon ay nauwi sa labanan. At baka naisip ng hari ng mga barbarian na ito ay sinadyang gawin ng ating lahing elf. At baka naisip ng mga ito kaya nagawa ng mga kasundaluhan ng ating lahing elf na pasukin ang kanilang nasasakupan at gumawa ng hindi nararapat ay ito ay aking inutos. Baka naisip ng hari ng mga barbarian na inatasan ko ang mga kasundaluhan at ang general ng ating lahing elf na sila ay salakahin. Kaya baka dahil doon kaya naisipan na gumanti ng mga barbarian sa ating lahing elf. At sila naman ang sumalakay sa ating lahing elf at sa mismong imperyo pa natin. At dahil sa pagkakamali na iyon madaming napaslang sa ating lahing elf. At anak, may kailangan kang malaman, alam ko na labis kang masasaktan kapag nalaman mo ito. Ngunit hindi namin pwedeng ilihim sa iyo ang bagay na iyon. Dahil malalaman mo din ang nangyari. Sabi ni Master Ken sa seryosong tono.
At si matandang Loss ay gustong pigilan si Master Ken ngunit si Lin ay nagsalita agad at sinabi. Ama, ano ang ibig mong sabihin? Nais ko nang malaman ang bagay na iyon na nangyari sa ating lahing elf. At kung ganon nga ang naging dahilan ng lahi ng mga barbarian, kailangan ay maipaliwanag natin sa kanila na wala kang inatas na sila ay salakahin. Upang malaman nila ang katotohanan. Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Master Ken ito ay nagsalita at sinabi. Ganyan din ang sinabi sa akin nila Loss at General Oliver. Na kailangan ko makausap ang kanilang hari at sabihin ang katotohanan. Ngunit anak, wala na din magagawa kung malaman pa nila ang katotohanan na wala akong kinalaman sa ginawa ng isa sa mga hanay ng aking mga general. Dahil nakapaslang na sila ng libong mga kasundaluhan ng ating lahing elf. At ang mga buhay ng lahat ng kanilang napaslang ay hindi na may ibalik pa. Anak ko kasama na hindi na nila mababalik ang buhay ni Yui. Anak ko, si Yui ay wala na. Napaslang din ito sa nangyaring labanan na nangyari sa ating lahing elf at sa lahi ng barbarian. Ang katawan ni Yui ay baka nasunog sa loob ng aking kaharian nung winasak nila mismo ang aking kaharian. Si Yui ay nanatili sa loob nito. Anak ko. Ang tinuturing mong kapatid na si Yui ay hindi na muli natin makakasama pa. Sabi ni Master Ken sa malungkot na tono. Nang marinig ito ni Lin. Ito ay halos hindi nakapagsalita at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang buong katawan nito ay halos nang inig at ang luha nito ay dahan-dahan tumulo. At si Lin ay napatingin sa kaharian ni Master Ken na nakaguho. At maya-maya si Lin ay napaiyak ng lubos at sinabi. Ama. Hindi pwedeng mangyari iyon. Nagkakamali ka ama hindi papatay si Yui. Hindi maaaring mamatay si Yui ama. Si Yui ay hindi basta-basta mamamatay. Ama ko, sabihin mo sa akin na nagkakamali ka. Ama, hindi pwede. Hindi pwede. Sabi ni Lin. At ito ay sumigaw at sinabi. Yui, nasaan ka? At mabilis itong tumayo at ito ay tumakbo patungo sa kaharian na gumuho na. At mabilis nitong pinag-aalis ang mga malalaking bato na kulay itim na dahil sa pagkasunog nito. Kahit na medyo mainit pa pinilit ni Lin na alisin ang mga bato at hinahanap nito ang katawan ni Yui. At habang ginagawa ito ni Lin, ito ay sumisigaw at sinasabi, Yui, ako ito, nakabalik na ako, Yui nandito na ako, magpakita ka sa akin Yui. Yui nandito na ako, Yui nasaan ka, Yui please magpakita ka sa akin Yui. Yui, sige na magpakita ka sa akin. Yui aking matalik na kaibigan at tinuturing kong kapatid. Nagmamakaawa na ako sa iyo sumigaw ka at batiin mo ako sa aking pagbabalik. Yui, please, Yui wag mo gawin sa akin ito. Yui, sigaw ni Lin habang ito ay lubos na umiiyak at patuloy sa pag-alis sa mga bato at hinahanap ang katawan ni Yui. At sa ilang minuto ang lumipas na paghahanap ni Lin at pag-iyak nito. Si Lin ay napaluhod habang umiiyak at sumisigaw. Yui, patawarin mo ako. Patawarin mo ako Yui. Sana ay mapatawad mo ako sa aking pagkawala. Alam ko na nagtatampo ka lang sa akin Yui. Kaya nagmamakaawa na ako magpakita ka na sa akin. Please Yui, hindi pwedeng mamatay ka. Madami pa tayong gagawin na masasayang gawain. At sabay nating papamunuan ang buo nating lahing elf sa hinaharap. Kaya Yui kung naririnig mo ako please naman magpakita ka na sa akin. Patawarin mo na ako kung bigla akong nawala. Yui, nagmamakaawa na ako sa iyo. Yui, Yui, sige na magpakita ka na sa akin please. Sigaw ni Lin habang umiiyak ito ng malakas. Nakikita at naririnig nila General Oliver, matandang Loss at Master Ken ang sinisigaw ni Lin. At si General Oliver ay biglang tumalikod at tumingin sa ibang direksyon habang pinipigilan ang luha nito na tumulo. At si matandang Loss ay hindi na din napigilan ang pag-iyak ng lubos. At si Master Ken naman ay dahan-dahan naglakad patungo kay Lin. At nang makarating na si Master Ken kung saan nakaluhod si Lin. Si Master Ken ay humawak sa balikat ni Lin at sinabi, Anak ko, nauunawaan ko ang iyong nararamdaman. Ngunit, kailangan mo tanggapin na si Yui ay wala na. Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Lin. Tinapik niya ang kamay ni Master Ken na nakahawak sa kanyang balikat at sinabi. Hindi ama. Hindi papatay si Yui. Hindi siya maaaring mamatay. Hahanapin ko siya dito kahit anong mangyari. Hindi ako titigil. Hindi pwede mamatay si Yui ama.
Hindi pwede. Sigaw ni Lin sa malakas na tono habang umiiyak. At ang spiritual nitong lakas ay biglang sumabog sa katawan ni Lin. Ang buo at lahat ng kanyang tinataglay na spiritual ay biglang lumabas. Sa paglabas ng spiritual ni Lin, si Master Ken ay biglang napa-atras ng ilang hakbang dahil sa impact. At sila General Oliver at Matandang Lost ay nagulat din sa mga oras na ito. Si Matandang Lost na kanina ay lubos na umiiyak ay biglang napatigil. At si General Oliver ay biglang napatingin sa figure ni Lin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!